There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Bagyapang lumakas ang bagyong Nando habang kumikilos ito sa dagat. Inaasahan ang unti-unting paglapit niya sa Hilagang Luzon at posible pang maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ang latest sa lagay ng panahon ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Agad na pinababalik ng bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico para magpaliwanag sa kanyang pagkakadawit sa maanumalyang flood control project. Binawi ni House Speaker Faustino D. III ang kanyang travel clearance at binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik ng Pilipinas. Nasa Amerika ngayon si Ko para umano magpagamot, pero sabi ng House Speaker, urgent o kailangan na agad tugunan ang mga issue. Nakatutok si Darlene Kai. Unti-unti nang nagkakalinaw kung paanong napaikutan at binali ang sistema kaya nagkaroon ng mga maanumalyang flood control projects. Daang iba ay ghost projects pa. Pero isa sa mga hinihintay ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ang mga nasabing proyekto. Mula kasi nang pumutok ang issue, nasa Amerika na raw siya para magpagamot at walang makapagsabi kung kailan babalik. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Pero sa kanyang unang utos mula nang maluklok sa pwesto, binawi ng bagong upong House Speaker na si Bo GD ang travel clearance ni Ko. Inissue ni D ang Notice of Revocation of Travel Clearance na may petsang September 18, 2025 na agarang nagpapawalang bisa sa travel clearance ng Ako Bicol Party List Representative. Naayon daw ito sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue ng bansa na nangangailangan ng kanyang physical presence o personal na pagdalo sa Kongreso. At dahil urgent o kailangan na agad tugunan ng mga issue, binigyan si Ko ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawa ng iba pang legal na hakbang. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget. Inaakusahan siya ni Representative Toby Tiangco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Binanggit din si Ko sa affidavit ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano na mga kawani ng DPWH. Itinanggi na noon ni Ko ang mga paratang na ito. Isa rin si Ko sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractor na nakakorner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega kung hindi kaya ni Ko na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba namang paraan para sagutin ang issue. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if he's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Pero para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, nararapat lang na pauwiin si Ko. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ng pahayagang kampo ni Representative Zaldico. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pinalagan ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa. At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte
Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldico na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas, at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives? Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment? So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang babaeng wanted sa kasong estafa at falsification of public documents sa Kawit, Cavite. 2018 pa raw siya tinutugis ng pulisya. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Hinarang ng mga pulis ang sasakyang ito sa area ng Kawit, Cavite para iserve ang warrant of arrest sa babaeng target. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, wanted ang babae sa kasong estafa at falsification of public documents. Ilan taon nung nagtago ito bago niyo nahuli? 2018 pa, hinahanap ng inyong PNP HPD itong taon ito. Gumagamit umano siya ng iba't ibang pagkakakilanlan at namemeke ng registro ng mga sasakyan. Dinidispatch siya, kasama po yung kotse ng mga dokumento po ito. Lumabas din daw sa investigasyon ng mga pulis na pinapasahan ng mga nakaw na sasakyan ng suspect. At ito raw ang gagawa niya ng peking papeles sa kaagad na ibebenta. Ang benta po niya ng mga nakukuha po niya sa sasakyan ay mababa po sa standard price. Naniniwala kami na hindi niya kayang gawin ng mag-isa lang. Kailangan i-check po natin kung kanino po natin isasanla ito pong ating mga sasakyan. Wala pang pahayag ang suspect na ngayon nakakulong na sa detention cell ng PNP Highway Patrol Group sa Campo Crame. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Silipin na natin ang paghahanda sa bagyong Nando ng mga taga-Cagayan. Pinatibay na ang mga bahay roon at may nakahanda ng backup na kuryente sakaling mag-brownout. Mula po sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Nico Juan. Nico. Vicky, maraming residente rito sa Santa Ana, Cagayan ang ayaw na raw ulit maranasan ang kanilang naranasan noong Super Typhoon Ompong noong 2018. Kaya naman mas naghahanda na ngayong bagyong Nando. May mga sako na ng buhangin ng bubong ng ilang bahay sa gilid ng dagat dito sa Santa Ana, Cagayan.
Mga pabigat daw ito para hindi liparin ang kanilang mga bubong sakaling manalasa ang bagyong Nando. Kasi linagyan ko ng buhay niya kasi ilipat-lipat na naman. Ang ibang bahay kundi bato, kahoy ang pabigat. At dahil madalas daanan ng bagyo ang Santa Ana, natuto na raw si Joanne. Naghahanda na kami sir yung mga kit namin, yung mga damit namin, yung mga flashlight ganon, china-charge na namin. Maliwalas ang panahon sa Santa Ana sa maghapon, pero base sa mga naranasan ng mga taga rito, dito raw sila mas natatakot. Naranasan na raw kasi nila na ang tubig dagat ay umaabot na halos sa kanilang komunidad. Ito daw yung parang kampante ka pero mas malakas sir. Yung ompong, hindi kami nakapaghanda nun sir. Yung mga bubong, marami talagang nilipat sir. May mga mangingisdang susubukan daw umisa pa ng palaot bukas. Nag-abiso na raw ang Coast Guard sa kanila ng no sailing warning pagdating ng linggo. Baka uling laot tayo bukas sir kasi baka linggo wala hindi na kami maglaot. Kasi malakas talagang parating na bagyo. Baka sakali may swerte di pa pang-ulam. Pang-ulam sa bagyo sir, mahirap naman walang mga bata, walang maulam. Sa ngayon, nakadaong pa mga bangka ng mga mangingisda dito sa Pampang sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa kanila, simula bukas ng hapon, isa-isa na nilang itatali at iangat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka para hindi masira. Lalo't ayon sa MDRRMO, kapag signal number 3 hanggang signal number 5, ang alon dito sa Santa Ana umaabot ng 5 metro. Ang MDRRMO ng Santa Ana ay nilabas ng rubber boats at inihanda na mga gagamitin sakaling kakailanganin ng clearing operations. May nakaabang ding relief goods. Naka-standby rin ang kanilang mobile energy system sakaling mawalan ng supply ng kuryente. Maski 2 araw, 3 araw yan na walang kuryente, kaya niyang i-operate itong EOC natin. Kaya continuous pa rin yung operation maski brand out. Posible ring magsagawa ng preemptive evacuation sa linggo. Malaking tulong din daw ang mga bagong gawang seawall para hindi umapaw ang tubig sa mga kabahayan. Sa bayan ng Gonzaga, nagmamadaling mag-ani ng palay ang mga magsasaka. Rekta na rin silang benta sa mga buyer. Para hindi masayang po, masasayang ng pagod namin kung hindi na maaani agad. Ayon sa PDRRMO ng Cagayan, dahil hindi halos nagamit ng mga inihanda para sa bagyong Mirasol, ito na rin na naka-standby para sa bagyong Nando. Yung mga pre-positioned stockpile ng mga local governments pati barangay, in place pa rin lahat yan. The same yung mga deployment ng mga personnels ng mga rescue units ng MDRMO, maging yung mga quick response team ng province ay in place pa din. So, walang magbabago doon sa preparation natin. Vicky, ayon sa PDRRMO ng Cagayan, storm surge ang pinakabinabantayan nila sa coastal area ng kanilang probinsya. Gaya rito sa Santa Ana, Cagayan, lalo't off the shore ang tahak nitong bagyong Nando. At sakali man daw na magtuloy-tuloy ang pag-uulan ay pinag-iingat din nila yung mga nasa mountainous area gaya nitong Gataran at Bagao dahil sa banta ng landslide. Yan muna ang latest mula rito sa Cagayan Valley. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Nag-tell-all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinuko rin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay naka-recover na sila o nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate
turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang... Ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Na-explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating him to be a possible... Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Malayon sa ICI, magiging regular na ang kanilang mga pagdinig at magpapatawag pa sila ng ibang mga tauhan dito sa flood control mess na ito at kasabay ito ng mga inspeksyon ng mga manumalyang flood control projects sa buong bansa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Pinatawan ng preventive suspension ng Ombudsman ang 16 na tauhan ng DPWH. Bulacan 1st District, kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Epektibo kahapon ang suspensyon pero hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng mga pinatawan. Kasunod ito ng inihaing criminal complaints ng DPWH. At batay sa fraud audit reports, kaugnay ng Commission on Audit sa mga proyekto kontra baha sa mga bayan ng Plaridel, Pandi at Bukawe sa Bulacan. Halos 390 million pesos ang kabuang halaga ng alokasyon sa mga naturang proyekto. Ang preventive suspension ay para raw maiwasang maimpluwensyahan ng mga DPWH personnel ang isinasagawang investigasyon. Matapos ang ilang buwan, naaresto na rin ang isang lalaking nagbanta na papasabugin ang headquarters ng PNP Anti-Cybercrime Grupo ACG. Ang sabi po ng suspect, nagawa niya yon para lamang makakuha ng atensyon. Pero ayon sa ACG, wala silang palalampasing banta, seryoso man o hindi. Nakatutok si June Veneracion. Dahil sa bantang pasasabugin ng headquarters ng Anti-Cybercrime Group o ACG ng PNP, arestado ang lalaking ito sa Batangas City. Ako'y bibigyan ng pagkakataon. Ito ay na-arresto namin sa bisa ng isang warrant of arrest sa kasong grave threat. Gamit ang 3 Facebook account, nagpadala ng direct message Marso ng taong ito ang suspect sa social media page ng ACG na mayroong bomba at anumang oras ay sasabog kung hindi inaksyonan ang kanyang reklamo. Pero hindi naman malinaw kung ano ang nais niyang aksyonan. Inimbestigahan siya hanggang sa makilala at masampahan ng kaso. Ngayong buwan, naglabas ang warrant of arrest ng korte laban sa kanya dahil sa kasong grave threats na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Dito, nagpapatunay na yung mga kababayan natin na magsasagawa ng mga ganitong activity ay talagang tsatsagain namin. Sabi ng suspect, kumukuha lang siya ng atensyon pero ang gusto lang niya talaga ay aksyonan ng mga otoridad ang umano'y surveillance at panggugulo na ginagawa sa kanya sa kanilang lugar. Pero magulo ang mga detalye ng kanyang reklamo. Pati nga sa loob ng kulungan ay may nagbabanta raw sa kanya. Naisip ko lang po kung sa pulis ako magpo-post ng gano'n. Naisip ko na masusundan sa lugar na yon at mapapatunayan ko talaga na may pang-aabuso kasi doon sa aming lugar. Nagsunod na ako sa barangay pulis, ayaw paniwalaan. Seryoso man o hindi, wala raw palalampasing pagbabanta ang ACG. Aktibo ang monitoring na ginagawa nila sa social media, lalo na ngayong may malaking kilos protesta laban sa korupsyon na mangyayari sa linggo. Partikular nilang babantayan
kung may mga post na may tuturing na labag sa batas. Pagka may threat na, there's a threat to the property, to the person, so doon makita natin may violation na. Simula kaninang alas 5 ng hapon ay inilagay na sa full alert ang mga pulis sa National Capital Region. Sabi ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., ang prioridad nila ay ang kaligtasan ng lahat. Mahigit 50,000 pulis ang i-deploy ng PNP para mapanatili ang peace and order sa mga rally sa iba't ibang panig ng bansa sa linggo. Sa assessment ng PNP, hindi naman inaasahang hahantong ang mga ito sa gulo, pero nakahanda raw sila sa anumang posibleng mangyari. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Back on TV, si Beauty Gonzales na napapanood sa Kapuso series na Sanggang Dikit for Real kasama sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado na first time niyang makatrabaho. Kumusta kaya sila sa set? Makichika kay Aubrey Carampel. Malapit na siya sa atin! Nararamdaman ko na talaga, ito na! Si Beauty Gonzales, ang pinakabagong guest star sa Kapuso action series na Sanggang Dikit for Real. Gumaganap si Beauty as Madam Alma, isang fake psychic na umano'y nakakausap ang mga sumakabilang buhay na ginagamit niya para makapanloko. Pero ang twist, from scammer, magiging for real ang kanyang visions at hihingi ng tulong sa kanya ang mga pulis para isolve ang isang murder case. First time maka-work ni Beauty si Kapuso Ultimate Star Jeneline Mercado. Fun and very easy to work with daw ang Kapuso couple na sina Jen and hubby Dennis Trillo. They're so cute. They're so loving. It's like it's my first time to meet Jen. Jen, first time. And it's so funny kasi pareho kami ng manager pero ngayon lang kami nagkita. Bago magbalik taping, 1 month na malagi sa Rishikesh, India si Beauty. I studied yoga. Hopefully someday I'll be a yoga teacher, but it was more for myself. I wanted to learn something new. Aside from that, taking care of myself, may pagka-retreat, gusto kong may bago akong talent. And I really love India and I love yoga. First time daw ni Beauty na mag-isa in a foreign country, pero sumunod naman daw ang kanyang hubby and daughter. May sinimulan din daw siyang passion project. Isa itong online store kung saan ibibenta raw niya ang ilan sa kanyang mga dinisenyong damit and accessories na inspired ng kanyang travels abroad. Everybody's asking where did I get my jackets, my pants, and not everyone know, ako lang nagdi-design nun. Mahilig talaga akong bumili ng mga kakaibang bagay. So sabi ko na, gawin ko kayang negosyo to. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.